talagang niliteral na taste your own medicine. At mukhang ito na rin ata yung huling pang-aasar ni frustrated General Macanas. So ngayon, ito na yung update. Kasi madaming tao yung nagtatanong sa akin na, Mima, di ba kakasuhan yan si General Macanas? Bakit nakakapag-live pa yan? Bakit nakakapag-upload pa yan ng video? So kasi, nung mga nakarang araw, pinaghahanap pa lamang ho siya yung kanyang information, yung info niya kung saan siya nakatira. So ngayon na nahanap na, ito na yung eksenang ganap. So sabi dito, PNP, Acorda files raps versus ex-soldiers over fake ouster plot. So itong si Philippine National Police Chief Benjamin Acorda ay nag-file na ho ng kaso laban dito kay frustrated General Macanas over sa kanyang mga pinapakalap na fake news. At yung violation niya nga ho guys ay paglabag sa Article 154 of the Revised Penal Code or the unlawful means of publication as amended by Republic Act number 10951 in relation to the Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. So, related nga ito guys sa pagpapakalap ng fake news. So, it's either ang kanyang pagkakakulong ay 6 to 10 years if I'm not mistaken. Pero, good to hear. Good job ho. PNP Chief Benjamin Acorda dahil sa iyong pagmamadali para maiprocess to. Tama guys na maleksyonan yung mga ganitong tao. Kasi guys, napaka-clout. So, guys, promise, napaka-clout ho ni General Macanas. Kasi imagine, nakakapag-create siya guys ng 8 to 12 content per day. So, kapag puro marites ho ang content mo, madaling makagawa. Pero kapag legit, katulad nito, meron tayong pinapakitang article, pinakamataas na sa amin guys, 3 content sa isang araw. Ito kasing si General Macanas, lagi niya sinasabi meron daw siyang source, meron daw siyang puting ahas. 'Di ba? Ang daling gumawa ng ganyang clout. Ang daling sabihin na meron kang source, ang daling gumawa or magmaniobra niyan. Pero yung totoo, wala naman siyang nire-reveal na information, puro lang pagmamarites. So, that's why deserve na makasuhan. So, ginagaya niya din ata si Ka Eric according to my source para din ata dito sa Soto Law. Anyway, panoodin natin tong balitang to. Pangit din naman na lack of context tayo, no? Ito mas maganda, lasap na lasap at rinig na rinig, tagos sa heart. 'Di ba? Panoodin natin. Ang sinampa po natin kaso ay dahil sa pagpapakalat po ng hindi totoong information na ang ating Chief PNP ay nag-withdraw na po ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag-resign na po. Kilala na ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. ang nagpakalat umano ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon laban sa Marcos administration. Kabilang dito ang paglalabas ng kanyang larawan at pagsasabing nag-withdraw na siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isama pa ang umano'y paghikayat umano sa Pangulo na bumaba na ito sa pwesto. Kaninang tanghali, nagtungo si General Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamo sa paglabag sa anti-cybercrime law laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laksamana Macanas. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Section 6 of the Cybercrime Law. Noong 1 linggo pa, ipinapahanap ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group kung Yan, putulin ko lang muna guys kasi may nagtanong sa akin na Mima, bakit nga patuloy pang nakakapag-content itong si General Macanas, di ba kakasuhan siya. So ito na nga yun guys, yung tinutukoy ko na pinaghahanap na nga itong si General Macanas at hinahanapan, tinitingnan nila yung real info nito, saan nakatira, saan lugar, para ma-file yung kaso. And ngayon, nahawak na nila ang information, yun na,
nagtungo agad itong si PNP Chief Benjamin Acorda sa Quezon City Prosecutor at nag-file agad ng pwedeng isang pangkaso dito kay Frustrated General Macanas. Ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon upang masampahan ang kaso. Ang pagsasampa po ng kaso ng ating Chief PNP ay isang patunay na kailangan po nating respetuhin po ang karapatan ng bawat isa. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin, laban o pabor man, kanino man o kaninong grupo, maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Kaugnay nito, nagbabala ang PNP sa mga mahilig magpakalat ng mga unverified information na mayroon itong kaakibat na kaso. Nanawagan din ang PNP sa mga nabiktima ng mga maling impormasyon sa social media na magtungo sa pambansang pulisya at magsampa ng reklamo. Leia Okay, rinig nyo naman, no? So, sa paningin naman guys ng mga DDEBs, itong nangyari kay General Macanas ay panggigipit daw ho sa malayang pamamahayag. Guys, hindi ho panggigipit sa malayang pamamahayag ang ginawang pagsample ho ng isang PNP general dito sa retired general na si Macanas. Kasi yung freedom of speech, totoo yan guys, meron tayong fresh freedom, pero wag natin tong gamitin para magpakalap ng fake news, black propaganda, or hatred sa kung sino man. Ang dami guys na nabiktima ng fake news din, lalo pat ginawa siyang source ng ibang tao na, ito pala, pinag-utos pala ni meron na palang distab na nangyayari, 'di ba? Ginawa na siyang source ng ibang mga Pilipinong nakarinig sa kanya kasi influencer siya. Tapos sasabihin niya, it's either sa mga nanonood na kung maniniwala sila or hindi kasi trabaho niya lamang daw ho ang magpalabas ng kanyang analysis opinion. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko guys? Ito, meron akong video na ipapakita sa inyo kung saan sinabi niya na it's either to the people kung maniniwala sila sa sinasabi ko or hindi. Ginawa pa tayong mangmang. I advise the PNP, panoorin nila yung vlog ko. Ang title is AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign? ? Yes. That's the title. Kung mag-base sila sa title, wala sila. Kailangan kung panoorin nila yung buong video, very clear yung analysis ko. Paulit-ulit ko pang sinasabi nga, analysis ko lang ito opinion ko lang ito. I hope I am wrong, but this is my work as a vlogger. Ipalabas ang aking idea. Bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Siguro ang ikaso nila sa akin, fake news. Pero kung hindi totoo yung di fake news ako. Sige, kasuhan nila ako ng fake news. Diba? Ang tapang pa ng ating retiradong general. Now, your wish is my command, sabi ni PNP Chief General Acorda. Your wish is my command. So ngayon, kinasuhan nga. Kinasuhan sa paglabag sa Article 154 Revised Penal Code na may relation dito sa cybercrime. So see? Ito kasing si Macanas, puro paratang Now guys, ito yung lesson dito. 'Di ba? Piliin nyo yung mga vloggers na makakatulong sa inyo. Piliin nyo yung pinapanood nyo. Kasi ang iba, imbis na dalhin kayo sa, mabuting landas, dinadala kayo sa kasamaan. So, para kayong kumain ng tae, kung nakikinig kayo dito kay General Macanas. Napaka-frustrated. So, anyway, siya din yung nagpumilit kanina. Pinipilit niya na itong si Digong meron talagang hawak ng pulboronic video kahit na sinabi na ni FPRRD na hindi naman yung totoo. Pinipilit niya dahil nga yung kanyang naging unang source na hawak niya daw is yung sinabi ni former President Duterte na may presidente daw na nagko-cocaine. So, yun yung kanyang pinanghawakang source. Kaya, alam niya na napanood daw ni FPRRD ang pulboronic video. Kaya niya daw yun nasabi during campaign. O, see?
'Diba? Eh, paano, what if kasuhan ka din ni Digong? Pero hindi naman mangyayari yun kasi diehard supporter siya ni Digong. But anyway, walang masama guys if you will exercise your free speech, freedom of expression, malayang pamamahayag. There's nothing wrong with that. But it is also an obligation to our people sa atin na itong malayang pamamahayag ay hindi para sa lahat. Gamitin mo ang free speech mo sa mabuti. Hindi yung gagamitin mo ang freedom of expression mo para magkalat ng hatred, para magkalat ng black propaganda. That is very, very wrong. Ngayon, itong mga kinampihan mo, si Maharlika, itong si Roy Domingo, hindi sila makakasave sa'yo dahil itong mga taong to nandoon sa ibang bansa. Ikaw, sarili mo lang ang haharap ng kasong ito. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.